Bilang karagdagan, lahat ito ay para sa kalamangan ni Yuzi, dahil maraming tao na ang major ay disenyo ng damit, at marami rin sa kanila ay may talento. Madali para kay Guning na kumuha ng sikat na designer ng damit hanggat gusto niya. Gayunpaman, pinili niya si Yuzi dahil sa kanyang pagkagusto sa mga disenyo ni Yuzi. Matapos niyang itatag ang Fenghua Entertainment, hindi naiwasang gumamit ng maraming damit sa advertising, pelikula at iba pa. Kung mayroon siyang sariling kumpanya ng damit, ito ay magiging mas maginhawa. Magkakaroon ng higit sa isang tatak sa kumpanya ng damit ni Guning. Maaaring partikular na si Charm ang tatak ng gown kung pumayag si Yuzi at kaya niyang pamahalaan ang tatak mismo. Maliban sa mga gown, binalak ni Guning na bumuo ng mga linya ng pananamit ng mga lalaki at babae, ngunit hindi niya kailangang magmadali. Inalok ni Guning si Yuzi ng shares, sa halip na isang napakakakit-akit na taunang package dahil kailangan niya ng manager. Bagamat wala siyang masyadong alam tungkol kay Yuzi, naniniwala siya na maaasahan si Yuzi dahil nakipagkaibigan si Yuzi kay Cao Wenshin. Bukod dito, itinatag ni Yuzi si Charm, kaya si Charm ay parang sarili niyang anak, at tiyak na mas dedikado siya sa kanyang trabaho kaysa sa iba. Nang marinig ang sinabi ni Guning, labis na nagulat si Yuzi. Parang may nahulog sa kandanggan niya out of the blue. Kung nagawa niyang pasikat si Charm, syempre, willing siyang gawin ito ng mag-isa, pero ang punto ay wala siyang kakayahan. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magduda sa kakayahan ni Guning ngayon, dahil mukhang napakabata pa ni Guning para magpatakbo ng isang kumpanya. Anyway, hindi ito makakasama sa kanya kahit na hindi ito gumana, kaya gusto ni Yuzi na subukan ito. Miss Gu, seryoso ka ba? Anong pinag-uusapan niyo? Bumalik si Cao Wenshin sa oras na ito, at narinig ang sinabi ni Yuzi. Nang makitang seryoso si Yuzi, na-curious si Cao Wenshin. Pagkatapos ay sinabi ni Guning kay Cao Wenshin ang kanyang plano. Si Cao Wenshin ay hindi nagulat, dahil si Guning ay makapangyarihan sa kanyang puso. Ano man ang plano ni Guning, naniniwala siya na magiging matagumpay ito. Yuzi, kahit bata pa si Ningning, napaka-successful niya at naniniwala ako sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Napagpasyahan na ni Yuzi na subukan ito, kaya kung kumbansihin siya ni Cao Wenshin o hindi, papayag siya. Matapos marinig ang sinabi ni Cao Wenshin, mas naging kumpiyansa siya. Miss Gu, handa akong sundin ang iyong pamumuno. Nang makitang hindi pa lubos na kumpiyansa si Yuzi, seryosong sinabi ni Guning, kung pipiliin mong sundin ang aking pamumuno, kailangan mong magtiwala sa akin at magsumikap. Huwag kailanman basta-basta. Agad na umupo si Yuzi at sumagot. Oo naman. Napakagaling. Tungkol naman sa kontrata, hindi naman natin kailangang pirmahan kaagad. Maaari kang magkaroon ng ilang oras upang mag-adjust dito. Sa loob ng isang buwan, magbubukas ako ng isang tindahan ng alahas sa CTB, at magsisikap kami sa pag-advertise nito. Ibigay sa akin ang iyong mga detalye sa pagbabangko, at maglilipat ako ng 1,000,000 yuan sa iyo. Gumawa ng 10 bagong gown na may mataas na kalidad, at i-advertise namin ang iyong mga gown kasama ng mga alahas. Sa pagbubukas ng seremonya, mag-iimbite kami ng 10 modelo na maglakad sa runway. Ang aming mga ambasador ng tatak ay naruroon din, ang kinabukasan ng ating mga alahas at gown ay nakasalalay sa labanang ito. Sabi ni Guning. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Guning na gawin ang kanyang makakaya upang lubos na maisapubliko ang kanyang mga tatak. Bumaling din siya sa pamilya Tang para sa tulong, at gagamitin ng husto ang kanyang network. Gayunpaman, maghayganti pa rin siya sa kanyang sarili. Nang marinig iyon, si Yuzi ay nasa sabik at puno ng sigasig. Oo, boss, natural na binago niya ang kanyang paraan ng pagtugon kay Guning. Nako, Ningning, sino ang gusto mong gamitin na brand ambassadors mo? Mayroong 2 sikat na babaeng bituin sa Tangwang Group. Ang isa ay si Yan Yan, at ang isa ay si Lin Anxiao, sabi ni Cao Wenshin. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Yuzi.
Si Yan Yan at Lin Anxiao ay parehong A-list star. Papayag ba sila? Kahit na hindi niya alam kung gaano kalaki o sikat ang tindahan ng alahas ni Guning, hindi kilala ng publiko si Charm. Hayaan na ang mga A-list na bituin, kahit ang mga Z-list na bituin ay hindi mag-abala na ay endorso si Charm. Hindi natin kailangang magmadali. Narinig ni Guning ang tungkol sa dalawang babaeng bituin, ngunit hindi siya pamilyar sa kanila. Ayaw ni Guning na tulungan siya ng pamilyang Tang na mag-imbita ng mga bituin na maging mga ambasador ng tatak. Sa halip, binalak niyang pag-usapan ang deal sa mga bida ng mag-isa bilang isang businesswoman. Kung ang mga bituin ay hindi handang makipagtulungan sa kanya, hindi niya ito pipirmahan. Gusto ni Guning ng voluntaryong kooperasyon. Mga ad ng Pub Future. Dahil sinabi ni Guning, hindi na nagsalita pa si Cao Wenshin. Oh, boss, kailangan mo ba ng 10 bagong disenyo o magagamit natin ang mayroon na tayo? Tanong ni Yuzi. Hindi naging madali ang gumawa ng disenyo, at mahirap gumawa ng 10 nobelang disenyo sa loob ng isang buwan. Karaniwan, kung nabigo ang taga-disenyo na magkaroon ng magagandang ideya, tatanggi siyang magsagawa ng masasamang ideya. Bukod, hindi rin makagawa ng magandang damit ang taga-disenyo sa ilalim ng matinding pressure. Naunawaan iyon ni Guning, kaya hindi niya pinilit si Yuzi na gawin iyon. Sa tingin ko, maganda ang mayroon ka ngayon. Maaari kang gumawa ng desisyon sa iyong sarili. Kung maaari kang gumawa ng mga bagong disenyo, gaano man karami ang mga ito, gamitin ang mga ito. Ang iba naman, gamitin mo na lang kung anong meron ka na. Malaki, nakahinga si Yuzi. Pagkatapos noon, naglipat si Guning ng 1,000,000 yuan sa bank account ni Yuzi, at sinabihan siyang huwag limitahan ang kanyang pagkamalikhain. Ilang sandali pa ay umalis na sina Guning at Cao Wenshin. Nais ni Yuzi na aanyayahan sina Guning at Cao Wenshin na maghapunan. Ngunit tinawag sila ni Tang Jiakai at inanyayahan silang makilala ang kanyang kaibigan, si Ouyang Siyuan, na tagapagmana ng kerehan ng kabayo. Gustong magpakitang gilas ni Tang Jiakai sa harap ni Ouyang Siyuan, at hindi siya magagalit ni Guning. Si Ouyang Siyuan ang pangalawang nakatatandang kapatid ni Ouyang Siyuan. Hindi gusto ni Ouyang Siyuan ang pagpapatakbo ng negosyo, kaya pinili niyang magtrabaho sa pampublikong institusyon, sabi ni Cao Wenshin kay Guning. Si Ouyang Siyuan ay mayroon ding isang nakatatandang kapatid na lalaki, na ang pangalan ay Ouyang Sish. Si Ouyang Sish ay 29 anyos at siya ang namamahala sa mga kumpanya ng Ouyang family. Ang pamilyang Ouyang ay maimpluwensyang din sa CTB, at nasa ika-7 pwesto sa listahan ng mayamang may humigit kumulang 50 bilyong yuan sa mga asset, sila ay kasangkot sa. Bago pa matapos si Cao Wenshin, isang boses ng babae ang hamarang sa kanya, Wenshin. Nang marinig ang boses, agad na nadismaya si Cao Wenshin sa matinding disgusto na kumikislap sa kanyang mga mata. Masamang araw. Isang dalagang nasa early 20s ang lumakad papunta sa kanila. Mukha siyang maganda at cute, ngunit siguradong may ginawa siyang hindi kasiya siya para hindi siya magustuhan ni Cao Wenshin. Ang dalagang ito ay hindi dapat kasing cute ng hitsura niya. Wenshin, bakit hindi ako makausap sa telepono mo kamakailan? May nagawa ba akong ikinagalit mo at galit ka sa akin ngayon? Tanong ng dalaga, at umakto na parang inosente. Oo, nagalit ka sa akin, nagpadala sabi ni Cao Wenshin. Hindi inaasahan ng dalaga na sasabihin iyon ni Cao Wenshin, at napatulala. Gayunpaman, sa kanyang memorya, hindi niya naisip na may nagawa siyang anumang bagay na ikagagalit ni Cao Wenshin. Wenshin. Tumingin ang dalaga kay Cao Wenshin na may pagdududa. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, pinutol na siya ni Cao Wenshin. Fang Xiaokei, hindi ko sinabi ng malakas, dahil sa mabait lang ako at ayaw kitang mapahiya. Hindi ko sinasagot ang mga tawag mo nitong nakaraang araw,
kaya dapat alam mo na oras na para layuan mo ako. Itigil ang pag-arte at pagpapanggap, na nakakadiri. Naming alam ni Kuya kung ano ang pakay mo, at mas mabuting lumayo ka sa amin mula ngayon. Ikaw, nagulat si Fang Xiaokei. Ano? Alam na nila. Paano ito posible? Wenxin, sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan. Sabi ni Fang Xiaokei at nagpumiglas. Hindi pagkakaunawaan. Parang hindi naman. Walang masama sa ambisyon mong magpakasal sa sobrang yaman na pamilya, pero masyado kang tanga kaya pinaglaruan mo ang nararamdaman ni Kuya. Kung ikaw ay tunay na maamo o mabait gaya ng iyong pagpapanggap, baka ma-inlove si Kuya. Kuya sa iyo at mapang-asawa mo ang aking pamilya. Unfortunately, nag-iinarte ka lang. Hindi pinansin ni Cao Wenxin si Fang Xiaokei at hinayla si Guning, naglakad palayo. Nang marinig iyon, labis na ikinalungkot ni Fang Xiaokei. Hiniling niya na sana ay hindi niya pinaglaruan ang kanilang nararamdaman. Gayunpaman, kung hindi siya gaanong nagkalkula, hindi niya makikilala sina Cao Wenjun at Cao Wenxin. Nang umalis sila, nagreklamo si Cao Wenxin kay Guning. Naging bulag ako para maniwala na talagang mabait at maamo ang babaeng iyon. Sinadya niyang makipagkaibigan sa akin pagkatapos niyang malaman ang background ng pamilya ko pero hindi niya alam. And then, she acted gentle and sweet in front of my kuya in purpose dahil yun talaga ang type ni Kuya. Kung hindi ko sinasadyang marinig ang kausap niya sa phone niya, baka naloko rin ako. Sinabi niya sa kanyang ina na determinado siyang magpakasal sa isang napakayaman na pamilya sa coattails ng aking kuya. Sinabi ko kay Kuya mamaya, pero ayaw pa niyang maniwala, kaya pinatugtog ko ang recording. Naduraj ang puso ni Kuya, ngunit nagpasya pa rin kaming itago ito sa pagitan namin, at lumayo kami sa kanya mula noon. Bagamat ang aking pamilya ay hindi masyadong nagmamalasakit sa background ng pamilya ng isang tao, talagang hindi namin nais na kalkulahin ang mga tao. Mga ad ng pub future. Ningning, bakit napakakomplikado ng emosyon ng mga tao? Kailangan ba niyang mag-isip ng husto para magpakasal sa isang napakayaman na pamilya? Kung totoong nagmamahal sa iyo ang isang tao, wala siyang pakialam sa iyong katayuan sa lipunan o kung gaano karaming pera ang mayroon ka. Sa palagay ko ay hindi maaaring tumagal ang isang romantikong relasyon sa isang tao na nagkalkula, sabi ni Cao Wenxin. Sa katunayan, kung ang isang tao ay tunay na nagmamahal sa iyo, wala siyang pakialam sa iyong katayuan sa lipunan o kung gaano karaming pera ang mayroon ka. Noong nakasama na ni Guning si Leng Xiaoteng sa unang bahagi ng yugto. Siya ang marangal na tagapagmana ng pamilya Leng, ang nangingibabaw na mayor na general sa militar, at nagkaroon ng malaking bangin sa pagitan nila, ngunit hindi niya ito hinamak. And she didn't take a like to him because of his family background, but because of him. Hindi nagtagal, nakarating na ang dalawa sa itinakdang lugar, isang 5-star hotel. May KTV room sa mga pribadong kwarto ng hotel na ito, kaya narinig ni Guning at Cao Wenxin ang malakas na musika at pagkanta nang papalapit sila sa pinto. Itinulak ni Cao Wenxin ang pinto, at lumakas ang ingay. Halos sumakit ang ulo ni Cao Wenxin at sinipa ang pinto ng KTV room. Nagulat ang lahat sa loob at sabay na tumigil ang nakakatakot na pagkanta. Malakas na musika na lang ang natitira sa kwarto. Galit na galit ang tatlong lalaki sa KTV room na may naglakas loob na hamarang sa kanila. Gayunpaman, nang makita nila si Cao Wenxin na papasok, lahat sila ay nanatiling tahimik. Napakaingay at nakakatakot, sabi ni Cao Wenxin, pero nasanay na sila, kaya hindi na sila nagalit. Bilang karagdagan, alam din nila na sila ay mga kaayla hilakbot na mga awit. Hoy! Wenxin, nasaan si Ningning? Tanong ni Tang Jiakai habang tumatayo. Pagdating niya kay Cao Wenxin, napansin niya si Guning sa likuran niya. Ningning. Hi, Wenxin. Sinundan ng dalawa pang lalaki si Tang Jiakai na naglalakad papunta sa kanila. Magkasing edad sila ni Tang Jiakai.
Ang isa ay matangkad at gwapo, habang ang isa naman ay medyo payak. Nang makita nila si Guning, lahat sila ay nasa sabik at ipinakita ang kanilang paghanga sa kanya. Hay, dapat ikaw si Guning. Napakagaling mo at marami kaming narinig tungkol sa iyo. Eksakto. Sinabi sa amin ni Jackay na nakababatang kapatid kanya, at hindi kami naniwala. Mga ad ng Pub Future. Kahit kailan hindi kita niloko. Sumagot si Tang Jackay, at pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang mga kaibigan kay Guning. Ningning, ito ang tagapagmana ng horse racing field, Uyang si Yuan. Si Uyang si Yuan ay ang matangkad, gwapong batang lalaki. At ito si Kong Maozo. Magkaibigan tayo, pakilala ni Tang Jackay sa isa pang lalaki. Ikinagagalak kong makilala ka, binati sila ni Guning. Kinagagalak kong makilala ka rin. Sabi nila. Eye of ang musika ngayon din. Napakaingay, sabi ni Cao Wenshin. Talagang napakaingay nito. Hayaan mo na si Cao Wenshin, kahit si Guning ay hindi nakatiis. Sige, pumunta si Kong Maozo upang patayin ang musika. Nang huminto ang musika, natahimik ang lahat. Halika, umupo tayo sa paligid ng mesa. Sabi ni Uyang si Yuan at sabay silang pumunta sa mesa. Wenshin, Guning, paki-order ng kahit anong gusto mo. Nagbigay si Uyang si Yuan ng 2 menu kina Guning at Cao Wenshin. Ningning, magkaibigan tayong lahat kaya umorder ka ng kahit anong gusto mo, sabi ni Cao Wenshin kay Guning. Pagkatapos ay hindi nag-atubili si Guning na mag-order ng ilan sa kanyang mga paboritong pagkain. Nang matapos silang lahat mag-order, kinuha ng isang waiter ang menu at lumabas. Nang makaalis ang waiter, tinanong ni Uyang si Yuan at Kong Maozo si Guning nang may pagkamausisa, Guning, ang galing mo sa kung fu. May kung fu master ka ba bilang master mo? Eksakto. O nasanay ka na ba sa militar tulad ni Wenshin? Privacy niya iyon, kaya huwag nang magtanong pa. Pinutol sila ni Tang Jackay at binigyan sila ng nakakaalam na tingin. Nag-aalala siya na malungkot si Guning sa pagpapalaki sa kanyang amo. Si Uyang si Yuan at Kong Maozo ay karaniwang gustong pagtawanan ang kanilang mga kaibigan, ngunit sila ay sensitibo rin. Sa makatuwid, nang bigyan sila ni Tang Jackay ng pahiwatig na baguhin ang paksa, agad nilang binago ang kanilang tanong. Guning, marunong ka ba talagang maglaro ng horse betting, o maswerte ka lang? Sa katunayan, hindi pinansin ni Guning ang kanilang huling tanong, ngunit dahil pinigilan sila ni Tang Jackay, hindi rin niya ito papansinin. Swerte lang ako, sabi ni Guning. Ano? Nagulat silang lahat. Ang kanyang swerte ay hindi kapanipaniwala. Maaari kang manalo ng napakaraming pera sa pamamagitan lamang ng swerte. Nakakamangha, sabi ni Kong Maozo. Well, anong sasabihin ko? Lagi akong swerte, ngumiti si Guning. Sina Cao Wenshin at Tang Jackay ay nasaksihan ng kanilang sariling mga mata ang hindi kapani-paniwalang swerte ni Guning, kaya naniwala sila sa paliwanag ni Guning. Maya-maya ay nasa mesa na ang mga pagkain at binuhusan sila ng waiter ng mga baso ng red wine. Itinaas ni Kong Maozo ang kanyang baso at sinabi sa kanila. Mag-toast tayo. Maligayang bagong taon. Nagklink sa hangin ang mga salamin sa pagdiriwang. Sa kalagitnaan ng pagkain, tumunog ang telepono ni Guning at ang tumatawag ay si Pan Zero. Hi, sinagot siya ni Guning. Tawag. Mga ad ng Pub Future. Boss, tulong. Nasa CTB ka pa ba? Kami ay hinahabol at binubugbog ng grupo ni Zhao Conglin, at lahat sila ay may mga kahoy na patpat. Huminga ng malalim si Pan Zero. Malakas ang boses ni Pan Zero, kaya narinig iyon ni Cao Wenshin at Tang Jackay, na nakaupo sa tabi niya. Nag-aalala si Guning. Nasaan ka ngayon? Nasa circuit tayo sa Southern Mountain Road, sabi ni Pan Zero. Pumunta sila roon ngayon upang makipagkarera sa kanilang mga sasakyan, ngunit alam ni Zhao Conglin ang kanilang schedule at nagdala ng grupo ng mga tao upang talunin sila. Si Zhao Conglin at ang kanyang mga tauhan ay nakahanda ng husto,
kaya si Panziro at ang kanyang mga kaibigan ay biglang inatake bago sila tumakas sa mga bundok. Pupunta ako doon, sabi ni Guning na tumayo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Ito ay isang emergency at kailangan kong umalis ngayon. Sasama ako sa iyo, tumayo si Cao Wenshin. Bagamat alam niyang kakayanin ito ni Guning ng mag-isa, hindi niya palalampasan ang pagkakataong sanayin ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ako rin, tumayo din si Tang Jakai. Hindi siya mahilig makipag-away, pero gusto niyang tulungan si Guning. Anong nangyari? Makakasama ka namin. Tumayo din sina Ouyang si Yuan at Kong Maozo. Kahit wala silang ideya sa nangyari, handa silang tumulong. Nag-aaway ba kayo? Tumingin si Guning kina Ouyang si Yuan at Kong Maozo. Siyempre ginagawa namin, sabi nila, at kailangang makipag-away ni Guning sa isang tao. Malaki. Let's go now, sabi ni Guning, at sabay-sabay na tumakbo palabas, kasunod nila. Pag-aari ng pamilyang Tang ang hotel na ito, kaya hindi na nila kailangang magbayad ng bill. Nang makarating sila sa parking lot, sinabihan sila ni Guning na sumakay sa kotse ni Cao Wenshin, at dumiretso si Guning sa driver's seat. Magsuot ka ng seatbelt. Aalis kami para sa circuit sa Southern Mountain Road. Bigyan mo ako ng mga direksyon, sabi ni Guning, at pinaandar ang kotse sa unahan ng napakabilis. Lahat ng nasa sasakyan ay nagulat at natakot. Mga ad ng Pub Future. Mabilis na pinaandar ni Guning ang kotse sa kalsada, at hindi man lang siya nag-abalang bawasan ang bilis kapag maraming traffic, palagi niyang naaabutan ang mga ito. Napansin ng ibang mga driver sa kalsada ang isang pulang Land Rover na maayos na gumagalaw sa napakabilis sa gitna ng trapiko. Patuloy silang nagmumura, ngunit kailangang aminin na ang driver ng pulang Land Rover ay talagang magaling. Halos masuka si Cao Wenshin at ang kanyang mga kaibigan sa kotse, ngunit hinangaan din nila ang kahangahangang kasanayan sa pagmamaneho ni Guning. Kapag mas kaunti ang trapiko sa kalsada, direktang itinaas ni Guning ang bilis sa 120 miles per hour. Karaniwang tumagal ng humigit kumulang 40 minuto upang makarating sa circuit sa Southern Mountain Road, ngunit 20 minuto lang ang ginugol ni Guning sa kalsada. Pagdating nila sa paanan ng bundok, nakita nilang 7 sasakyan ang huminto doon, ngunit walang tao sa paligid. Kinuha ni Guning ang kanyang telepono at inihagis kay Cao Wenshin. Sinabi niya kay Cao Wenshin na tawagan si Panziro ngunit walang sumasagot. Baka may problema siya, hulaan ni Cao Wenshin. Parehong naramdaman ni Guning. Itinigil niya ang sasakyan at ginamit ang kanyang Jade Eyes para tingnan kung ano ang nangyayari sa bundok. Sa wakas, natagpuan niya ang dalawang grupo ng mga tao na nag-aaway sa isang matarik na bahagi ng bundok. O upang maging mas tiyak, ito ay isang grupo ng mga tao na patuloy na binubugbog ang isa pang grupo. Mayroong hindi bababa sa 12 katao sa grupo ni Zhao Conglin, at marahas silang nambugbog pati na rin ang pagsipa sa 5 sa grupo ni Panziro. Galit na galit si Guning, at ang iba sa sasakyan ay nakaramdam ng takot. Walang pag-aalinlangan, direktang pinaandar ni Guning ang kotse sa kalsada sa bundok. Hindi niya binawasan ang bilis, at gumawa ng maraming biglaang pagliko ng hairpin. Bagamat may suot silang seatbelt, hindi nila maiwasang kumatok sa isa't isa o sa sasakyan. Makalipas ang 5 minuto, nakarating na sila sa lugar kung saan binugbog si Panziro at ang kanyang mga kaibigan. Pinara ni Guning ang preno, at lahat ng nasa sasakyan ay sumulong sa ilalim ng puwersa. Sa kabutihang palad, lahat sila ay mahigpit na nakakabit ng kanilang mga seatbelt. Inalis ni Guning ang kanyang seatbelt, tumalon mula sa kotse at sumugod sa kanila. Sa totoo lang, sumama man si Cao Wenshin at ang kanyang mga kaibigan kay Guning o hindi, kakayanin ito ni Guning ng mag-isa. Ayaw lang niyang tanggihan ang kabaitan nila. Si Cao Wenshin at ang iba ay sumunod kay Guning sa pag-akyat, ngunit hindi sila kasing bilis ni Guning. Nasa kakahuyan ang grupo ni Zhao Conglin, kaya hindi nila narinig ang tunog ng sasakyan sa labas. At walang nakapansin sa kanila na dumating ang mga tao hanggang sa sinipal ni Guning ang 2 lalaki. Ikaw, nagulat si Zhao Conglin,
at natakot siya kay Guning. B-boss, si Panziro ay nabugbog na ng itim at asol sa lupa, ngunit nasasabik siyang makita si Guning na darating upang iligtas siya. Ang lakas ng loob mong talunin ang aking mga tao. Galit na galit si Guning, at sinipa ang pakiramdam na lalaki. Ang lalaki ay tumama sa isang puno at nabali ang ilan sa kanyang mga tadyang. Lahat, siya ang target. Agad namang nagutos si Zhao Conglin. Ang grupo ni Panziro ay natalo na, at walang magawang lumaban. Sa oras na ito, dumating si Tang Jiakai at ang kanyang mga kaibigan. Nang makitang madaling sinipa ni Guning ang isang matangkad na lalaki, lahat sila ay namangha. Gayunpaman, nang makita ni Zhao Conglin ang grupo ni Tang Jiakai, natakot siya. Bakit sila nandito? Medyo nagulat din ang grupo ni Panziro nang makitang dumating si Guning kasama si Tang Jiakai at ang kanyang mga kaibigan. Si Zhao Conglin ay mula rin sa isang mayamang pamilya sa City B, ngunit ang kanyang pamilya ay halos hindi maihahambing sa pamilya ni Tang Jiakai at ng kanyang mga kaibigan. Sa makatuwid, ang huling bagay na nais niyang gawin ay ang inisin sila. Si Tang Jiakai at ang kanyang mga kaibigan ay sumama sa labanan ng sabay-sabay. Hindi naging madali para kay Tang Jiakai at sa kanyang mga kaibigan na labanan ang isa pang grupo ng walang laman ang mga kamay, hindi naman sila kasing lakas ni Guning. Kaya inagaw muna nila ang mga kahoy na patpat palayo sa grupo ni Zhao Conglin at pagkatapos ay sinimulang hampasin sila ng mga patpat. Kahit na ang grupo ni Zhao Conglin ay mahusay din sa pakikipaglaban, halos hindi sila kalaban kapag kaharap si Tang Jiakai at ang kanyang mga kaibigan na nakatanggap ng propesyonal na pagsasanay. At sa sandaling mahawakan ni Tang Jiakai at ng kanyang mga kaibigan ang mga kahoy na patpat, ang grupo ni Zhao Conglin ay binubugbog sa buong panahon. Sa loob ng 10 minuto, lahat sila ay binugbog sa lupa. Pagkatapos nito, naglabas si Guning ng 5 bote ng porselana at ibinigay kay Tang Jiakai. Sabihin kay Panziro at sa kanyang mga kaibigan na inumin ang mga table tas sa mga bote. Kinuha ni Tang Jiakai ang mga bote ng porselana, naglakad patungo sa grupo ni Panziro, at naglakad din si Guning papunta kay Zhao Conglin na nakahandusay sa lupa. Si Zhao Conglin ay nanginginig sa takot nang makita si Guning na naglalakad palapit sa kanya, at nagmamakaawa. Please bitiwan mo ako. Hindi ko na uulitin. Kung sakaling mangyari ito muli, ipinapangako kong bugbugin ka hanggang sa tuluyan kang maparalisa, malamig na sabi ni Guning. Mga ad ng pub future. Bagamat malubhang nasugatan si Panziro, binugbog din sila sa lupa, kaya hindi na sila parusahan ni Guning. Hindi niya kayang patayin ang mga ito, at sapat na iyon para turuan sila ng leksyon. Sige. Hindi na mauulit. Si Zhao Conglin ay talagang natakot sa pagkakataong ito, bahagyang dahil kay Guning at bahagyang dahil kay Tang Jiakai at sa kanyang mga kaibigan. Obviously, nakatayo sila sa gilid ni Panziro. Kung maglakas loob siyang guluhin muli si Panziro, kikilos siya laban kay Tang Jiakai at sa kanyang mga kaibigan. Tiyak na hindi nang ahas si Zhao Conglin na inisin ang sinuman sa pamilyang Tang, ang pamilyang Cao, ang pamilyang Uyang o ang pamilyang Kong. Kasabay nito. Hi, Lord Jiakai, binati ni Panziro at ng kanyang mga kaibigan si Tang Jiakai nang may malaking paggalang. Bagamat laging mayabang si Panziro, alam niya ang mga patakaran at binubuli lang niya ang mga taong mula sa mga pamilyang kasing yaman niya, o ang mga mas mahirap sa kanya. Swerte mo talaga at nakilala mo ang nakababatang kapatid ko. Nasa kalagitnaan kami ng hapunan, ngunit diretso kaming nagmaneho dito upang iligtas ang iyong buhay, sabi ni Tang Jiakai na may paghamak. Siya ay may kaila-hilakbot na impresyon kay Panziro. Kung hindi dahil kay Guning, hindi siya papayag na iligtas siya. Nahiya si Panziro, ngunit si Guning lang ang naiisip niya kapag nasa panganib siya. Teka, boss ay nakababatang kapatid ni Tang Jiakai. Nagulat si Panziro. Alam niya, syempre, na hindi sila biological na magkapatid dahil magkaiba sila ng mga pangalan ng pamilya. Gayunpaman, kung si Guning ay isang kamag-anak ng pamilyang Tang kailangan din niyang maging maimpluwensya. Kunin mo ito. Sinabi sa akin ni Ningning na bigyan ka ng gamot na ito.
Inihagis ni Tang Jakay ang mga bote sa grupo ni Pan-Zero. Pagkatapos ay tumalikod, naglalakad papunta kay Guning at sa kanyang mga kaibigan. Ininom ni Pan-Zero at ng kanyang mga kaibigan ang gamot nang hindi nag-antala o nagtanong ng dahilan. Agad na natunaw ang tableta sa kanilang mga bibig. Sa loob ng 1 minuto, mabilis nilang nabawi ang kanilang lakas, at ang kanilang sakit ay lubos na naibsan. Hindi nagtagal, muli silang nakabangon. Boss, anong gamot ito? Sobrang hindi ka panipaniwala. Tumalon si Pan-Zero sa harap ni Guning at nagtanong ng may pagkamausisa. Mga ad ng Pub Future. Magical na gamot. Binigyan siya ni Guning ng isang perfunctory na sagot. Walang pakialam si Pan-Zero, at nagtiwala kay Guning. Maraming salamat, Miss Go, sabi ng mga kaibigan ni Pan-Zero kay Guning. Bahala ka, sabi ni Guning. Sige, tara na. Bago sila umalis, muling binugbog ni Pan-Zero at ng kanyang mga kaibigan ang grupo ni Zhao Conglin para ilabas ang kanilang galit. Natural na alam nila na hindi nila kayang patayin ang mga ito, kaya hindi nagtagal ay tumigil sila. Boss, narinig ko kay Lord Jakay na nasa kalagitnaan ka ng hapunan ng tawagan kita. Para pasalamatan ka pati na rin ang paghingi ng tawad, kahit ano pa ang gusto mong makuha ngayon, babayaran ko ang bayarin, sabi ni Pan-Zero para pasayahin si Guning. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Euro LB1N. Seafood, walang pag-aalinlangan na sabi ni Guning. Pagkatapos, pumunta sila sa pinakamalaking seafood restaurant sa CTB. Nang wala na sila, kinuha ni Zhao Conglin ang kanyang telepono at tumawag ng ambulansya. Dahil sa babala ni Guning. Hindi man lang nang-ahas si Zhao Conglin na sabihin sa kanyang pamilya, dahil hindi maghayganti ang kanyang pamilya sa kanilang ngunit sa halip ay sinisihin ang kanyang hanggal na pag-uugali. Sa kasong iyon, maaari siyang ipadala sa ibang bansa o ikulong sa bahay, na lubhang kakilakilabot. Sa opisina ng CEO ng Tangwang Group, nagtatrabaho si Tang Yunfan, ngunit hindi niya maiwasang isipin si Guning. Posible bang anak niya si Guning? Paano kung siya nga? Ano ang dapat niyang gawin pagkatapos? Sanay na siyang mag-isa, at walang ideya kung paano haharapin ang relasyon kung bigla siyang magkakaroon ng anak na babae at ang ina ng kanyang anak na babae. Sa makatuwid, hindi siya sigurado tungkol dito. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Quan Mingkay na may dalang file. Naglakad siya papunta kay Tang Yunfan at ibinigay sa kanya ang file. Boss, narito ang mga pinakabagong materyales na mayroon kami mula sa pagsisiyasat. Agad na binuksan ni Tang Yunfan ang file. Sa itaas ng mga dokumento ay ang mga larawan ni Guning at Guman. Nang makita ni Tang Yunfan ang larawan ni Guman, tumigas ang kanyang katawan sa 1 segundo. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang excitement, pero hindi niya alam kung bakit. Sa pag-iisip tungkol dito, si Tang Yunfan ay nasa matinding sakit. Kahit na hindi na sumakit ang kanyang ulo pagkatapos uminom ng gamot ni Guning, hindi pa rin siya komportable. Medyo natakot si Quan Mingkay, at pinigilan si Tang Yunfan. Boss, huminahon ka sandali, at huwag pilitin ang iyong sarili na isipin ito ngayon. Nang marinig ang boses ni Quan Mingkay, unti-unting bumalik sa normal si Tang Yunfan. Itinabi muna niya ang mga litrato, at binasa ang mga dokumento. Si Guman, babae, 39 na taong gulang, ay nakatira sa CTF. Nag-aral siya sa kolehiyo sa CTD sa edad na 20, ngunit nabuntis bago kasal, kaya huminto siya sa pag-aaral. Sa nakalipas na 18 taon, siya ay pinahiya at hinamak ng kanyang pamilya. Nagtrabaho siya sa isang pabrika para suportahan ang kanyang anak na babae. 4 na buwan na ang nakalilipas, nahulog siya mula sa hagdan at nahimatay, at huminto sa kanyang trabaho mamaya. Ngayon ay boss na siya ng isang beauty salon. Si Guning, babae, 18 taong gulang, ay nakatira sa CTF. Siya ay isang senior student na nag-aaral sa No. 3 high school sa CTF. Siya ay naging self-abased, mahina sa pag-aaral, at naaksidente sa sasakyan 4 mga buwan na nakalipas. Pagkagising niya, bigla siyang naging matapang,
confident at magaling mag-aral. Pagkaraan ng maikling panahon, naging boss siya ng Jade Beauty na alahas. Sinasabing kumikita siya sa pamamagitan ng stone gambling. Maraming mahahalagang tao sa CTG ang dumalo sa seremonya ng pagbubukas ng Jade Beauty Jewelry. Tungkol naman sa stone gambling, alam na ito ng pamilya Tang, kaya hindi na siya nagulat. Kahit na curious siya kung paano kumita ng napakaraming pera si Guning sa pamamagitan ng stone gambling, mahirap malaman iyon. Sa kabuuan, nagsimula ang mga pagbabago noong nakalipas na 4 na buwan. Hindi sila nakakuha ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon, dahil nakagawa lang sila ng isang pangunahing pagsisiyasat. Maaari silang bumaling sa Bureau of Industry and Commerce kung gusto nilang malaman kung aling mga kumpanya ang nasa ilalim ng pangalan ni Guning. Ngunit wala silang interes na gawin iyon dahil hindi ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, alam na nila ang tungkol sa marami sa mga kumpanya ni Guning. Nang mabasa ang naranasan ni Guning at Guman, biglang nagalit si Tang Yunfan. Hindi siya isang lalaking may maraming simpatiya, ngunit nabigo siyang pigilan ang kanyang galit nang may kinalaman sina Guning at Guman. Bagamat hindi pa siya sigurado, naniniwala siya na kailangang magkaroon ng malapit na relasyon sa kanya sina Guning at Guman. Kung hindi niya mararamdaman na nakilala niya si Guman noon. Kung hindi siya magiging katulad ni Guning. Kung hindi siya maaapektuhan ng mga ito. Kung hindi sana nabuntis si Guman nang mawala siya sa kanyang pamilya. Ang nag-iisang pagkakataon ay maaaring nagkataon lamang, ngunit ang isang serye ng pagkakataon ay kailangang maging isang bagay na may katiyakan. Sabik siyang ibalik ang kanyang alaala para malaman kung ano ba talaga ang nangyari noong mga panahong iyon. Dahil sa nawalan siya ng alaala, hindi niya alam kung paano haharapin sina Guning at Guman kahit na pamilya niya sila. Nakalimutan na niya ang pakiramdam ng pagmamahal, at si Guman ay isa lamang pamilyar na estranghero sa kanyang mga mata ngayon. Sinabi ni Tang Yunfan ang kanyang nararamdaman kay Quan Mingkai at nagtanong, sa tingin mo ba ay anak ko talaga si Guning? Boss, sa tingin ko ay posible ito, o hindi ka magkakaroon ng ganoong damdamin, sabi ni Quan Mingkai. Kung may oras ka, maaari kang bumisita sa CTD, lalo na sa universidad na pinag-aralan ni Guman. Baka may maalala ka. Bagamat 18 taon na ang lumipas, at marami na rin ang binago ng CTD, dapat mayroong isang bagay na nanatiling pareho. Samantala, nakuha din ni Chi Tianlin ang mga resulta mula sa pagsisiyasat ng pagkakakilanlan ni Guning. Ito ay karaniwang kapareho ng kung ano ang nakuha ni Tang Yunfan. Tamad na humiga si Chi Tianlin sa sofa sa marangyang opisina sa itaas na palapag ng Earth Nightclub. Mukha pa rin siyang proud at obtrusive. Matapos basahin ang impormasyon tungkol kay Guning, marami siyang naisip. Siya ay ganap na nagbago pagkatapos ng aksidente sa sasakyan. Napakadrama ng mga pagbabago. Bigla siyang naging isang matalino, matapang, may kumpiyansa na bilyonaryo mula sa isang pipi, mahina, nakaasar sa sarili, mahirap na babae. Parang imaginary story. O, nagpapanggap lang ba siya bago ang aksidente sa sasakyan? Pero bakit? At, ang kanyang hindi pangkaraniwang kakayahan sa pagsusugal ng bato. Gaano ba siya katumpak na kumita ng sapat na pera upang magbukas ng isang high-end na tindahan ng alahas? Bukod dito, karamihan sa mahahalagang tao sa CTG ay dumalo lahat sa seremonya ng pagbubukas, kabilang ang mga tao mula sa Qinggang. Ang tao mula sa kumpanya ng Qinggang ay nagpadala kay Guning ng natural na pulang coral na nagkakahalaga ng 12 ng milyong yuan, kaya hindi maaaring maging simple ang kanilang relasyon. Gayunpaman, hindi alam ni Chi Tianlin kung may malapit na kaugnayan si Guning sa kumpanyang pag-aari ng Qinggang, o direkta sa Qinggang. Bilang karagdagan, malapit ba siya sa senior management ng Qinggang, o ang pinuno ng Qinggang, si Sito Ye? Inutusan lamang sila ni Chi Tianlin na imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Guning, kaya hindi siya nakakuha ng maraming detalye. Siyempre, kung gusto niyang malaman ang mga detalye, hindi niya makukuha ang mga resulta sa loob ng maikling panahon. At kung si Guning ay may malapit na relasyon kay Sito Ye,
Posible bang lumitaw siya sa Earth Nightclub para sa isang dahilan? Bagamat ang Kiringang at ang Qinggang ay nanatili sa kanilang sariling mga linya at iniisip ang kanilang sariling negosyo, mayroon pa rin silang mga alitan sa ilang mga deal. Bukod, ang mga kapantay ay katunggali din. May ambisyon si Qi Tianlin na maging pinuno ng numero 1 gang sa bansang ito, at hindi siya naniniwala na hindi kailanman naisip ni Sito Ye ang parehong bagay. Kaya naman, pinagmasdan niyang mabuti ang mga aktibidad ng Qinggang. Kung tatanggalin siya ng Qinggang, magiging handa siya. Alamin ang relasyon ni Guning at ng Qinggang, muling utos ni Qi Tianlin. Wala siyang pakialam sa ibang mga bagay, ngunit kailangan niyang imbestigahan ng malinaw ang kanilang relasyon. Kung tinutulungan ni Guning ang Qinggang, gagawin niya. Weirdly, bigla siyang nag-atubili na patayin si Guning. Fine, nagpasya siyang ikulong siya sa isang kwarto. Oo, boss, sabi ni Yu Hao. Bakit hindi tayo pumunta sa Earth Nightclub para magsaya mamaya? Nagpropose si Panzero pagkatapos ng pagkain. Hindi, sabay-sabay na tumanggi sina Cao Wenshin at Tang Jakay. Pagkatapos ng mga pinagdaanan nila kahapon, hindi na sila pupunta doon. Ayoko rin. Bagamat hindi natatakot si Guning, ayaw niyang pumunta doon. Alam niyang iimbestigahan siya ni Qi Tianlin pagkatapos ng nangyari kahapon. Kung nalaman niya ang tungkol sa koneksyon niya sa Qinggang at naisip niya na siya ay isang especially iya para sa kanila, siya ay nasa malaking problema. Dahil tumanggi silang pumunta doon, hindi rin pumunta sina Ouyang si Yuan at Kong Maozo. Kung gayon saan tayo pupunta ngayon? Hindi na nag-isip pa si Panzero. Inisip na lang niya na hindi nila gusto ang lugar. Bakit wala tayong boat tour sa ilog? Hindi pa nakakapunta si Ningning sa magandang ilog sa City B. Napakaganda ng tanawin sa gabi, sabi ni Cao Wenshin. Nag-isip sandali si Guning at pumayag. Ang pamilyang Tang ang nangungunang pamilya sa industriya ng barko sa City B, kaya maraming mararangyang mga bangka sa kasiyahan sa ilalim ng pangalan ng pamilyang Tang. Tumawag si Tang Jakay, at diretso silang sumakay pagkarating nila. Sa lumang bahay ng pamilya Tang, si Tang Haifeng, si Tang Yunhang at ang kanyang asawa ay nanunood ng TV sa sala. Hindi umuwi si Tang Yunfan hanggang sa matapos ang hapunan. Nang mapansin nila si Tang Yunfan na sobrang nakakagambala, tinanong nila kung hindi siya komportable, ngunit hindi sumagot si Tang Yunfan. Kahit papaano ay wala siyang gustong sabihin bago niya mahanap ang totoo. Nako, dahil miyembro na ng pamilya namin si Girl Go, sa tingin ko kailangan na mag-party at i-announce sa lahat na isa na siya sa atin ngayon. Ayokong may magsamantala sa kanya, sabi ni Tang Haifeng. Dahil hindi pa nagpasya si Tang Yunfan na kunin si Guning bilang kanyang sariling anak. Naisip ni Tang Haifeng na hindi masamang ideya na sabihin sa lahat na itinuring na niya si Guning bilang kanyang sariling apo. Natigilan si Tang Yunfan saglit, ngunit agad na pinigilan ang kanyang ama. Hindi naman natin kailangang magmadali. Bigyan mo lang ako ng oras. Halos tiyak na niya na si Guning ang kanyang biological na anak. Kaya't i-aanunsyo niya ang balita sa lahat kapag ito na ang tamang oras, sa halip na tretuhin lamang si Guning na parang kanyang anak. Gayunpaman, wala pa siyang alam na anumang detalye, at hindi niya masabi kay Tang Haifeng ang nalaman niya, dahil nawala ang alaala niya sa taong iyon. Handa si Tang Yunfan na maging pamilya niya si Guning, ngunit nasangkot din si Guman sa gulo na ito, kaya gusto niyang mabawi muna ang kanyang memorya. Para matanggap niya ito ng totoo niyang nararamdaman. Umaasa siyang may uuwi niya silang dalawa. Hindi alam ni Tang Haifeng kung ano ang iniisip niya, at nagalit kaagad. Bakit? Dahil tinanggap ito ng lahat, kailangan nating idaos ang party sa lalong madaling panahon. Walang mas sabik kaysa kay Tang Haifeng na ipahayag sa mga tao sa paligid niya na si Guning ay apo na niya ngayon. Sang-ayon ako kay Papa. Kung magdaraos tayo ng party sa madaling panahon, kailangan itong maging engrandi, sabi ni Tang Yunhang. Mayroon akong mga dahilan, kaya makinig ka sa akin sa pagkakataong ito, sabi ni Tang Yunfan sa hindi maikakailang tono, pagkatapos ay diretso siyang umakyat. Galit na galit si Tang Haifeng, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin.
Malinaw, si Tang Yunfan ay may sariling plano. Naisip ni Tang Haifeng na marahil ay hindi siya papayag na kunin si Guning bilang kanyang anak, habang si Tang Yunhang ay biglang naisip kung ano ang kanyang tinalakay kay Kauruwa. Posible kayang nalaman ni Yunfan ang nakatagong dahilan ni Guning na nagpapaliwanag kung bakit siya lumapit sa aming pamilya, kaya ayaw niyang magmadali. Iyon ay purong haka-haka lamang ni Tang Yunhang, kaya hindi nararapat para sa kanya na sabihin ito ngayon. Si Guning at ang iba ay sumakay sa bangka sa ilog sa loob ng 2 oras bago sila umuwi. Nang sila ay nasa bahay, agad na nag-book sina Guning at Cao Wenxin ng mga tiket sa eroplano patungo sa kabisera para sa susunod na umaga. Lilipad sila sa kabisera bandang 8:10 AM, at darating doon bandang 10:30 AM. Nagplano si Guning na mananghalian sa downtown bago siya humarap sa sarili niyang negosyo. Pagkatapos mag-book ng mga tiket sa eroplano, bumalik si Cao Wenxin sa kanyang bahay, at nakipag-usap si Guning kay Leng Xiaoteng sa telepono nang hindi bababa sa 1 oras. Sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng na lilipad siya sa kabisera kasama si Cao Wenxin, ngunit hindi niya sinabi sa kanya na ipapakilala niya si Xu Jinchen kay Cao Wenxin. Sa halip, tinanong niya kung libre sina Xu Jinchen at Xu Qingyin, para sabay silang kumain. Mga ad ng Pub Future. Si Leng Xiaoteng ay hindi na nag-isip pa at sumang-ayon ng may kasiglahan. Sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng ang oras na darating siya sa kabisera. Ang Huangdeng Hotel ay nasa kabisera din, at si Cao Wenxin ay may sariling black card, kaya siya ay tutuloy sa hotel ng kanyang pamilya. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Leng Xiaoteng, bandang 11 PM na. Binuksan ni Guning ang kanyang WeChat at tiningnan ang kanilang WeChat group. Alam ng mga kaibigan niya na abala siya, kaya binanggit nila, at pinaalalahanan siyang alagaan ang sarili. Mula nang dumalo sila sa birthday party ni Su Anya noong nakaraang pagkakataon, sumali si Su Anya sa kanilang WeChat group. Maliban kay Guning na laging wala, ang iba pa sa mga tao ay abala sa pakikipag-chat at pagtatawanan sa isa't isa. At kahit na halos hindi nagpakita si Guning, hindi siya nakalimutan ng kanyang mga kaibigan. Si Guning ang kanilang boss kung tutuusin. Kung wala siya, hindi nila mapapanatili ang ganoong kakaibigang relasyon. Sa sandaling lumitaw si Guning, lahat ay nasa sabik. Kahit ilang araw lang silang hindi nagkita, parang may edad na. Naantig si Guning na mayroon siyang grupo ng mga tunay na kaibigan. Sa panahong ito, hindi makatulog si Tang Yunfan. Hindi niya maiwasang isipin si Guning at Guman, at pilit niyang pinipilit ang sarili na ibalik ang nawalang alaala niya. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, wala siyang anumang palatandaan. Sa huli, hindi na ito kinaya ni Tang Yunfan, at uminom siya ng mga pampatulog para makatulog. Gayunpaman, sa kanyang magandang panaginip, napanaginipan niya na may isang lumang bus na umaandar sa isang kalsada. Nang lumiko ito, may mabilis na paparating na sasakyan sa unahan nito. Sinubukan ng boss na iwasan ang sasakyan, ngunit aksidenteng bumagsak sa ilog. Biglang nagising si Tang Yunfan mula sa kanyang panaginip. Malakas ang pakiramdam niya na totoo ang panaginip. Kaya't ginawa niya ang kanyang makakaya upang mapanatili ang panaginip sa kanyang isipan at hinanap ang mapa ng lungsod di sa kanyang computer upang makita kung mayroong anumang ilog sa paligid ng Lang. Sad-D. Nalaman ni Tang Yunfan na mayroong isang ilog sa isang lugar na 30 kilometro ang layo mula sa katimugang lungsod D, at mayroon ding daan na dumaan sa ilog. Bagamat hindi siya sigurado na ito ang parehong kalsada, ito lang ang kalsada kung siya ay papaalis mula sa City D. Nagdesisyon siyang puntahan ang lugar na iyon. Kinabukasan, bumangon sina Guning at Cao Wenxin ng 6 AM. Nagsuot ng light makeup si Cao Wenxin at may bitbit na maliit na malita bago siya lumabas. Mga ad ng Pub Future. Mananatili lamang sila sa kabisera ng halos 2 araw, kaya hindi nagdala ng maraming damit si Cao Wenxin upang mapalitan. Sa kabaligtaran, ang malita ni Guning ay halatang mas malaki kaysa kay Cao Wenxin. Dahil ayaw ilantad ni Guning ang sikreto ng kanyang telepathic eye space, kinailangan niyang hilahin ang malita na ito kasama niya.
Inihatid ni Cao Wenshin ang kanyang Land Rover sa airport at iniwan ang sasakyan doon, para magamit niya itong muli sa kanyang pagbalik. Pagkatapos ng lahat ng mga pamamaraan, kalahating oras pa ang layo mula sa oras ng pag-alis. Bagamat walang dalang maraming bagay si Cao Wenshin, may likido sa kanyang bagahe, kaya kinailangan niyang i-check-in. Ganon din ang ginawa ni Guning. Guning. Pagdating lang nila sa lounge, narinig ni Guning na may tumatawag sa kanya. Tumingin siya sa boses at napansin si Kyu Yoksan. Kumakawi si Kyu Yoksan sa kanya sa di kalayuan. Nang makita si Kyu Yoksan, biglang naalala ni Guning na nakatira si Kyu Yoksan sa CTB. Hindi siya nakonsensya na hindi niya binisita si Kyu Yoksan, dahil hindi naman sila masyadong pamilyar. Ngumiti si Guning sa kanya at naglakad kasama si Cao Wenshin. "Hi, Yoksan," sabi ni Guning. Nang maglakad palapit sina Guning at Cao Wenshin, nakilala ni Kyu Yoksan na ang babaeng kasama ni Guning ay si Cao Wenshin. Medyo nagulat siya nang magkasama ang dalawa. "Hi, Miss Cao." Pareho silang taga-high society, kaya natural na magkakilala sila. "Miss Kyu, ikinagalak kitang makilala." Kinilala rin ni Cao Wenshin si Kyu Yoksan. Nagkita sila sa mga party, at si Kyu Yoksan ay isang sikat na modelo kaya madalas makita ni Cao Wenshin ang kanyang mga larawan sa mga cover ng magazine. Si Kyu Yoksan ay isang modelo, ngunit mayroon din siyang bottom line. Hindi siya kailanman nagsuot ng bikini o napakaliit na damit sa harap ng camera, kabilang kasi niya ang modeling at hindi siya umasa doon para suportahan ang sarili niya. Bilang karagdagan, si Kyu Yoksan ay mula sa isang napakayaman na pamilya. Nakakahiya sa pamilya niya kung nakahubad siya sa harap ng camera. "Saan ka lumilipad ngayon?" tanong ni Kyu Yoksan. "Ang kabisera," sabi ni Guning. "Kumusta naman kayo?" Ang gate kung saan nakatayo si Kyu Yoksan ay hindi sa kabisera, kaya nagtanong si Guning. "Oh, lilipad ako papuntang Malaysia para magtrabaho," sabi ni Kyu Yoksan. Pagkatapos nilang mag-chat ng ilang sandali, ibinalita ng radyo na malapit nang lumipad ang eroplano patungong Malaysia. Pagkatapos ay sinabi ni Kyu Yoksan sa kanila, "Paumanhin, kailangan kong umalis ngayon. Sa muli nating pagkikita." Nagpaalam sila sa isa't isa at sumakay na si Kyu Yoksan. Pumunta rin sina Guning at Cao Wenshin sa kanilang gate. "Ningning, paano lahat ng mga taong kilala mo ay galing sa mayaman o makapangyarihang pamilya? Sabihin mo sa akin. Paano mo nakilala si Kyu Yoksan?" tanong ni Cao Wenshin na may pagkamausisa. "Siya ang matalik na kaibigan ng nakababatang pinsan ng malapit na kaibigan ng boyfriend ko. Ilang beses na tayong nagkita," sabi ni Guning, ngunit hindi niya binanggit na malapit na kaibigan ng kanyang boyfriend si Shu Jinchen. Naunawaan ni Cao Wenshin, at hindi na nagtanong pa. Umupo sila sa mga upuan sa harap ng gate, naghihintay na makasakay. Di nagtagal, inihayag ng radyo na ang mga pasaherong patungo sa kabisera ay kailangang handa ng sumakay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may sumigaw, "Jesus!" Isang babae ang nahimatay. Agad na tumalikod sina Guning at Cao Wenshin. Ang babaeng nahimatay ay naghihintay sa katapat nilang gate, at hindi naman siya nakakalayo sa likuran nila. Nawalan ng malay ang dalaga, at may isang batang lalaki na nasa 4 na taong gulang na nakatayong umiiyak sa tabi niya. Sabay-sabay silang pinalibutan ng mga tao, ngunit wala ni isa sa kanila ang tumulong sa dalaga na makabangon. Mga ad ng Pub Future. Walang nakakaalam kung dapat ba nila siyang ilipat o hindi, dahil mukhang delikado, kaya lahat ng tao ay naghihintay sa pagdating ng mga manggagawa sa airport. Ang Envol Beans ay ang unang plataporma upang ipakita ang kabanatang ito. Si Guning naman ay dumiretso sa dalaga, kasunod si Cao Wenshin. "Pakilipat mo. Bigyan mo siya ng sariwang hangin." Nagtaas ng boses si Guning at sinabi sa mga nanonood. Nagsimulang magsibalikan ang mga tao. Gayunpaman, nang mag-squat si Guning sa gilid ng dalaga, may nagsabi, "Miss, huwag mong galawin ang kanyang katawan. Maaari itong maging mapanganib." Naiintindihan na walang nang ahas na tulungan ang dalaga, dahil hindi sila mga doktor.
Walang pakialam si Guning. Naglabas siya ng maliit na bote ng porselana mula sa kanyang backpack at ibinuhos ang power crystal. Nang ilalagay na ni Guning ang tableta sa bibig ng dalaga, dumating ang isang lalaki at dalawang babaeng manggagawa mula sa airport at pinigilan siya. Binatukan ng nangungunang babaeng manggagawa si Guning, "Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Paano kung mamatay siya? Kaya mo bang tiisin ang resulta?" Pagkasabi nito, lumapit siya para itulak si Guning palayo. Iniwasan siya ni Guning ngunit nabigong ilagay ang tableta sa bibig ng dalaga. "Kung siya ay mamatay, ako ang bahala sa resulta," sabi ni Cao Wenshin, dahil lubos niyang pinagkakatiwalaan si Guning. Tumingin ang isa pang babaeng manggagawa kay Cao Wenshin. Nang makitang napakaganda ni Cao Wenshin, nakaramdam siya ng selos at biglang naging bastos. "Ikaw? Sino ka sa tingin mo? Anong biro? Kung gayon maaari mo bang tiisin ang resulta kung siya ay namatay sa paliparan na ito?" Malamig na tinitigan sila ni Guning nang hamarang sila sa kanyang daraanan. "Bakit kailangan nating tanggapin ang responsibilidad? Hindi namin siya naging dahilan ng pagkahimatay." Isang babaeng manggagawa ang walang galang na gumanti. "Dahil pinigilan mo akong iligtas siya," sabi ni Guning. "Ang pagliligtas sa kanya. Judging by your age, I bet mag-aaral ka lang. Sa tingin mo ba ay doktor ka o ano?" Halatang panghahamak na sabi ng babaeng trabahador. Mga ad ng Pub Future. Nagsimula nang sumakay ang mga pasaherong lumilipad patungo sa kabisera, ngunit nakatayo pa rin doon ang nangungunang babaeng manggagawa at walang ginawa ng walang dahilan. Nawalan ng pasensya si Guning, at itinulak siya palayo. Harangan ang kanilang daan. "Kung maglakas loob silang gumalaw, suntukin sila," sabi ni Guning kay Cao Wenshin bago siya muling tumingkayad. Napaatras ng ilang hakbang ang nangungunang babaeng manggagawa, at muntik nang mahulog. Nagulat siya at saka nagalit. Gayunpaman, bago siya makapag-react, inilagay na ni Guning ang tableta sa bibig ng walang malay na babae. Gayunpaman, hindi alam ni Guning kung bakit nahimatay ang dalaga, kaya ginamit niya ang kanyang jade eyes upang makita ang kalagayan ng katawan ng dalaga. Habang sinusuri ni Guning ang dalaga, lihim din niyang inilagay ang kanyang kapangyarihan sa loob. Galit na galit ang nangungunang babaeng manggagawa, dahil hindi lang siya itinulak ni Guning, ngunit binyantaan din siya. "How dare you push me? Alam mo ba kung sino ako?" Pagkasabi noon, tumakbo siya papunta kay Guning, dahil hindi niya akalain na si Cao Wenshin at Guning ay maglalakas loob na suntukin siya. Sa totoo lang, tinulak na siya ni Guning, at syempre, maglalakas loob si Cao Wenshin na suntukin siya. Kaya naman, nang tumakbo ang mga babaeng manggagawa sa Guning, si Cao Wenshin ay nagpatuloy at gumawa ng serenade, isa. "Wala akong pakialam kung sino ka man, dahil susuntukan kita, kung sino ka man." Si Cao Wenshin ay hindi isang magiliw na babae, kaya hindi niya binawasan ang kanyang lakas. Sa isang malakas, naghihirap na sigaw, ang babae ay itinapon sa balikat ni Cao Wenshin at bumagsak ng malakas sa lupa. Nang makita iyon, nagulat ang lahat, hindi lang dahil talagang inatake ni Cao Wenshin ang mga babaeng manggagawa, kundi dahil sa sobrang galing niya. Nang marinig ang hiyawan, natakot ang dalawa pang manggagawa. "Ikaw." Napaatras sila sa takot, at hindi nang ahas na tumulong sa mga babaeng manggagawa sa lupa. Samantala, unti-unting namulat ang dalaga. Sabay-sabay na nabaling ang atensyon ng lahat sa kanya. At lahat ay tumingin kay Guning nang may pagtataka. Inisip ng ilan na tiyak na maswerte siya, dahil karaniwan nang nagising ang mga tao matapos mawalan ng malay sa maikling panahon. Gayunpaman, anuman ang mangyari, magandang balita na bumalik sa normal ang dalaga. Ang dalagang ito ay mahina sa pisikal, kaya madali siyang nahimatay kapag siya ay kulang sa lakas o lakas. Hindi man nakakamatay na bigla siyang nahimatay dahil magising siya pagkatapos magpahinga, delikado pa rin kung may mangyaring masama sa kanyang kawalan ng malay. Tsaka paano kung kinidnap yung anak niya nung nahimatay siya? Sa kabuuan, walang mas mahalaga kaysa sa isang malusog na katawan. Sa loob ng ilang segundo, ganap na naging malinaw ang ulo ng dalaga. Bigla siyang umupo mula sa lupa,
at hinawakan ang maliit na bata ng walang pagkaantala. Oh, baby ko. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Ayos naman si Mommy. Nang makitang gising na ang kanyang mommy, unti-unting tumigil sa pag-iyak ang bata. Sige, sakay na tayo. Sabi ni Guning. Nakasakay na halos lahat ng pasahero. Nang marinig ang boses ni Guning, napagtanto ng dalaga na si Guning ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng paglalagay ng tableta sa kanyang bibig. Taos-puso siyang nagpasalamat kay Guning bago siya naglakad papunta sa eroplano. Gusto mong tumakas? Hindi pwede. Pigilan mo sila ngayon din. Sigaw ng nangungunang babaeng manggagawa, na itinapon ni Cao Wenshin sa lupa sa kanyang mga kasamahan. Dahil sa titulong nangungunang babaeng manggagawa, kinailangan niyang sundin ng kanyang mga kasamahan ang kanyang utos. Gusto mo bang masaktan kagaya niya? Si Cao Wenshin ay malamig na sumulyap sa kanila at nagbanta. Agad naman silang huminto. Hulihin sila ngayon. Halos mapasigaw sa galit ang nangungunang babaeng manggagawa. Huwag kayong magtipon dito. Ilipat. Sa oras na ito, isang mahigpit na boses ng lalaki ang tumunog. Napatingin ang lahat sa paligid at nakita ang isang grupo ng mga staff ng airport na mabilis na naglalakad kasunod ang mga medical staff. Tumabi ang mga pasahero sa kanilang paligid. Ang leading man, na nasa 34 anyos, ang manager ng airport na ito. Pinsan, sabay reklamo ng babaeng manggagawang binugbog ni Cao Wenshin. Pinsan, sinugod lang ako. Pakiusap arestuhin sila ngayon din. Ang manager ng airport na ito ay mismong ang nakatatandang pinsan ng babae, na naging dahilan kung bakit ito napakayabang at masungit. Mga ad ng pub future. Nang marinig iyon, tumingin ang lahat kay Guning at Cao Wenshin. Akala nila ay mahihirapan sila ngayon, dahil kung sino ang may kapangyarihan ay ang amo. Sa katunayan, kung sino ang may kapangyarihan ay ang boss, ngunit ang mga makapangyarihang tao ay sina Cao Wenshin at Guning. Sa makatuwid, direktang hindi pinansin ng lalaki ang babae, at binati si Cao Wenshin. Natutuwa akong makilala ka, Miss Cao. Pwede ko bang malaman ang flight number mo? Nang makita ang saloobin ng lalaki kay Cao Wenshin, agad na nalaman ng mga tao sa kanilang paligid kung sino ang taong may kapangyarihan. Ito ang isang ito, ngunit lahat ng mga pasahero ay sakay na ngayon. Sinulyapan ni Cao Wenshin ang gate. Ang mga ugat ng kwentong ito ay mula sa pinagmulan ng novel BN. Pakiusap, hayaan mo akong ihatid ka sa tarangkahan, sabi ng lalaki, at gumawa ng isang kumpas ng kamay upang anyayahan si Cao Wenshin na sumakay. Hindi na siya nag-abalang magtanong kung ano ang nangyari. Wala siyang pakialam sa tinaguriang nakababatang pinsan, basta ayos lang si Cao Wenshin. Pinsan, nadismaya ang babae na hindi siya pinansin ng lalaki. Nagmamadali sina Cao Wenshin at Guning, kaya umalis agad sila kasama ang mag-ina. Nagpapasalamat ang ina sa mabait na pag-uugali ni Guning, kaya't hinihintay niya silang makasakay ng magkasama. Matapos silang ilakad ng lalaki sa gate at bumalik, malamig niyang tingnan ang nakababatang pinsan. Sumunod ka sa akin sa finance room para kunin ang sweldo mo. Hindi ka na kailangang pumasok sa trabaho bukas. Noon pa man ay gusto na niya itong tanggalin, dahil tamad at snob ang babae. Dahil hindi naman siya nagdulot ng gulo noon, pumikit siya. Gayunpaman, hindi na niya ito matitiis. Bilang karagdagan, ang babaeng ito ay kamag-anak lamang ng kanyang stepmother, at walang kinalaman sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang ama, hindi niya ito papayagan na magtrabaho dito. Pinsan, nawalan ng pag-asa ang babae. Pagkasakay ni Guning at ng iba pa, nagkataon silang nakaupo sa iisang row. Ang cute na batang lalaki ay patuloy na nakilala kay Guning mula sa mga bisig ng kanyang ina. Natuwa si Guning at ngumiti sa kanya. Bakit palagi mo akong tinatitigan? Ang galing mo yata. Pinainom mo si Mommy ng tableta, at ayos lang si Mommy. Sabi ng maliit na bata. Mga ad ng pub future. Bahagyang natawa si Guning, ngunit walang sinabi. At pagkatapos ay nagpatuloy ang maliit na bata. May sakit ang lolo ko. Matutulungan mo ba ang lolo ko? Nang marinig iyon, nagulat silang lahat.
Nakaramdam ng kaunting hiya ang ina, at sabay na nagpaliwanag. Huwag mo siyang pakialaman. Bata pa lang siya. Bagamat nagising siya pagkatapos uminom ng tableta ni Guning, nahimatay lang siya dahil mahina ang katawan niya. Ang kanyang ama, sa kabilang banda, ay may malubhang sakit, at ang isang tableta ay hindi nakapagpapagaling sa kanya. Anong klaseng sakit meron ang lolo niya? Baka may magawa ako, sabi ni Guning. Hindi niya nagawang tanggapin ang isang cute na bata. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ng ina, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa normal. Kumbaga, wala siyang masyadong pag-asa. Ang aking ama ay isang pasyente ng stroke. Bagamat nakaligtas siya sa huling pagkakataon, mayroon siyang paraplegia, isa, at umaasa sa chemotherapy upang mapahaba ang kanyang buhay ngayon. Alam namin na wala na itong pag-asa. Sa pag-iisip niyan, mukhang malungkot ang ina. Nasa kabisera ba ang iyong ama? Tanong ni Guning. Oo, sagot ng ina. Kung may tiwala ka sa akin, pwede mo siyang painumin ng gamot ko na kakainin mo lang. Malamang hindi ka maniniwala sa akin kahit nasabihin ko sa iyo kung gaano kabisa ang gamot ngayon, ngunit hindi ito nakakapinsala, sabi ni Guning. Kung nag-aalala ka, maaari mong makuha ang aking numero ng telepono at kunan. Nang larawan ang aking ID card. Kung may mangyari man, mahahanap mo ako. Nagtitiwala ako sa'yo. Ang ina ay hindi naniniwala na ang gamot ni Guning ay makakapagpagaling sa kanyang ama, ngunit naniniwala na ito ay hindi nakakapinsala. Nagising siya pagkatapos uminom ng gamot ni Guning, at pinayagan pa siya ni Guning na kunan ng litrato ang kanyang ID card. Bilang karagdagan, gagawin niya ang lahat upang matulungan ang kanyang ama. Naunawaan ni Guning na mahirap para sa ina na paniwalaan siya, dahil sila ay mga estranghero lamang hanggang ngayon. May isang tableta sa bawat isa sa 3 bote ng porselana na ito. Ang tableta ay matutunaw kapag nadikit sa tubig. Uminom ng tableta tuwing 3 araw, at maaari mong hilingin sa doktor na suriin ang katawan ng iyong ama 2 oras pagkatapos niyang inumin ang tableta. Miss, maraming salamat, sabi ng nanay. Bagamat hindi siya masyadong umaasa, mayroon pa rin siyang pag-asa. Sa huli, ipinasok ng ina ang pangalan at numero ng telepono ni Guning sa kanyang mobile phone, ngunit hindi kinuhanan ng larawan ang ID card ni Guning. Iningatan niya ang numero ng telepono ni Guning upang pasalamatan si Guning kung gumaling ang kanyang ama, hindi para magdulot ng problema kay Guning kung may aksidenteng nangyari. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Guning na ang ina ay tinatawag na Jiang Zinyuan. Siya ay nanirahan sa kabisera at ang pangalan ng kanyang anak ay Jiang Ziyang. Si Jiang Zinyuan ay isang solong ina, dahil ang kanyang asawa ay namatay sa isang aksidente noong siya ay buntis, ngunit siya ay pinalayas ng kanyang biyenan. Mahal na mahal nila ng kanyang asawa ang isa't isa, kaya tumanggi siyang magpalaglag. Sa simula, galit na galit ang kanyang mga magulang dahil bata pa siya at magiging mahirap ang kanyang buhay kung magiging single mother siya. Gayunpaman, pinilit niyang itago ang sanggol, at sa wakas ay tinanggap na ito ng kanyang mga magulang. Nagsumikap siya upang kumita ng maraming pera hanggat maaari, habang tinutulungan siya ng kanyang mga magulang sa pag-aalaga sa kanyang anak. Bagamat hindi mahirap ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay parehong mga guro na may retirement pay at ang kanyang buwanang sweldo ay halos hindi lumampas sa 10,000 yuan. Halos hindi nila kayang bayaran ang mataas na bayad sa administrasyon ng kanyang ama. Lumipad siya sa CTB para makilala ang kanyang kuya at ang kanyang asawa. Gusto sana niyang humiram ng pera sa kanila, ngunit tumanggi silang makipagkita sa kanya. Galit na sa kanya ang kanyang kuya at ang kanyang asawa mula nang ipagpilitan niyang ipanganak ang kanyang anak pagkatapos mamatay ang kanyang asawa. Tumanggi rin silang alagaan ang kanilang mga magulang. Sa pagsasalita tungkol dyan, ngumiti si Jiang Zinyuan, dahil ang apartment na tinitirhan ngayon ng pamilya ng kanyang kuya ay hindi palaging sa kanila. 3 taon na ang nakalilipas, ang kanyang kuya ay nawala ng malaking pera sa isang bigong negosyo, at ibinenta ng kanilang mga magulang ang apartment para bayaran ang kanyang utang. Ang bumili noon ay inupahan ang apartment sa pamilya ng kanyang kuya,
ngunit siya at ang kanilang mga magulang ang nagbabayad ng renta. Gayunpaman, ang pamilya ng kanyang kuya ay hindi kailanman naniwala sa kanilang paliwanag o katotohanan ngunit inisip na sila ay nagsisinungaling. Nang marinig iyon, sina Guning at Cao Wenshin ay nagkaroon ng matinding simpatiya para kay Jiang Zinyuan. At lahat sila ay pinuna ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at ang kanyang asawa, na lubos na walang kahihiyan. Mga ad ng pub future. Pagtagumpayan ang mataas na mga hamon sa imbentaryo sa industriya ng optics. Pagtagumpayan ang mataas na mga hamon sa imbentaryo sa industriya ng optics. Ang lahat ng mga produkto ay nilagyan ng mga advanced na optika at matatag na konstruksyon, na tinitiyak ang pagiging maaasahan at katumpakan sa iba't ibang mga aplikasyon ng microscopy. Amscope sa Impressware. Sa kabutihang palad. Malapit nang gumaling ang ama ni Jiang Zinyuan pagkatapos niyang uminom ng gamot ni Guning. At umaasa si Guning na magiging maayos ang kanyang buhay kapag nabawi ng kanyang ama ang kanyang kalusugan. Nang lumipad sa maikling panahon ang eroplanong sinakyan ni Guning at Cao Wenshin, lumitaw si Tang Yunfan sa parehong paliparan. Mag-isa lang siya at iniwan ang sekretary niya para harapin ang negosyo sa kumpanya niya. Siya ay lumilipad sa CTD, upang subukang ibalik ang kanyang alaala. Ayaw niyang maghintay, nihayaang maghintay sina Guning at Guman, sakaling may mangyari sa aksidente. Nakatayo sa labasan ng Capital Airport ang isang matangkad na pambihirang gwapong binata. Kahit casual lang ang suot niya ay masyado pa rin siyang kapansin-pansin para hindi siya pansinin. The moment he walked in the airport, maraming tao, lalo na ang mga babae ang naakit sa kanya. May ilan na gustong lumapit sa kanya, ngunit napakalamig ng tingin niya at tila ayaw makipag-usap sa iba, kaya walang naglakas loob na lumapit sa kanya. Gayunpaman, sinubukan ng isang matapang na babae. She was a gorgeous beauty who was around 25. Bagamat mukha siyang kalmado at confident, sobrang kinakabahan siya sa kanyang puso. Nang 2 metro na lang ang layo niya kay Leng Xiaoteng, bigla siyang binigyan ng malamig na tingin, at natakot ang babae para lumapit. Bagamat medyo natatakot siya sa lalaki, hindi siya pumayag na sumuko. Pagkatapos ng mahabang paghinga, sinabi niya kay Leng Xiaoteng, "Hay, may hinihintay ka ba?" Diretsyong hindi siya pinansin ni Leng Xiaoteng at tumalikod. Nakaramdam ng hiya ang babae at mabilis na umalis. Nang makita ang gayong kagandahan ay tuwirang hindi pinansin ng lalaki, walang nang ahas na sumubok muli. Bumaba si Guning at ang iba pa sa eroplano makalipas ang 1 oras, at kinuha nila ang kanilang mga bagahe bago sila sabay na lumabas. Hawak-hawak ni Jiang Zinyuan ang kanyang anak, kaya tinulungan siya ni Cao Wenshin na hilain ang kanyang malita. Nang makalabas na sila ng airport, napansin ni Guning at Leng Xiaoteng ang isa't isa sa unang tingin. Parehong natigilan sina Cao Wenshin at Jiang Zinyuan nang makita si Leng Xiaoteng. Ang pambihirang gwapong lalaking ito ay naglalakad papunta sa kanila. Hindi, kay Guning. Agad na napagtanto ni Cao Wenshin na ang lalaki ay dapat nakasintahan ni Guning. "Matagal ka na bang naghihintay?" Ngumiti si Guning. Magiliw na tiningnan ni Leng Xiaoteng si Guning na may malabong ngiti sa kanyang mga labi. "Hindi naman. Kumusta ang flight mo?" Kinuha niya ang malita ni Guning. Mga ad ng pub future. Amscope. Ang iyong solusyon para sa mga maaasahang microscope at telescope. Amscope. Ang iyong solusyon para sa mga maaasahang microscope at telescope. Ang lahat ng mga produkto ay nilagyan ng mga advanced na optika at matatag na konstruksyon, na tinitiyak ang pagiging maaasahan at katumpakan sa iba't ibang mga aplikasyon ng microscopy. Amscope sa Impressware. Hindi masama, sabi ni Guning. "Oh, ipapakilala kita. Xiaoteng, ito ang apo ng aking lolo Tang, si Cao Wenshin. Wenshin, ito ang boyfriend ko, si Leng Xiaoteng," sabi ni Guning kay Cao Wenshin. "Hay," mahinang sabi ni Leng Xiaoteng. "Hay," tuwang-tuwang sabi ni Cao Wenshin. Nadama niya na ang lalaking ito ay may likas na hangin ng maharlika at kapangyarihan. Tila kailangan niyang maging isang maimpluwensyang figure.
At siya ay naging mapagmataas at mahigpit, na naging dahilan upang ang iba ay hindi namamalayan na lumayo sa kanya. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. Sa Malas, ang kasintahan ni Guning ay hindi lamang isang normal na opisyal ng militar. Siya kaya ay isang batang panginoon ng isang napakalakas o mayamang pamilya sa kabisera. Nagtaka si Cao Wenshin. Gayunpaman, mayroon lamang ang pangalan ng pamilyang Leng na may pangalan ng pamilya ni Leng sa kabisera. Sa pag-iisip nito, nabigla si Cao Wenshin. Pwede ba? Hindi ito pinaniwalaan ni Cao Wenshin, hindi dahil sa inakala niyang hindi kapareha ni Guning ang pamilyang Leng, ngunit dahil imposible lang. Ang kilalang, nangingibabaw na pamilyang Leng sa kabisera ay masyadong makapangyarihan para sa kanya na isipin ito. Baka may iba pang pamilya Leng. Ang pangalan ng pamilya na si Leng ay hindi karaniwan. Tulad ng hindi lahat ng mga taong may mga pangalan ng pamilya Tang o Cao ay ang aking pamilya. Sa loob ng ilang segundong iyon, maraming iniisip si Cao Wenshin. Ito si Jiang Zinyuan. Kakakilala lang namin. Ipinakilala ni Guning si Jiang Zinyuan kay Leng Xiaoteng. Natutuwa akong makilala ka, Mr. Leng. Sinabi ni Jiang Zinyuan kay Leng Xiaoteng nang may malaking paggalang, na parang ang lalaki ay isang mahalagang tao, habang siya ay isang normal na mamamayan lamang. Marami ring karanasan sa buhay si Jiang Zinyuan kaya alam niya na ang lalaki ay dapat makapangyarihan o mayaman. Sinalubong din siya ni Leng Xiaoteng. Miss Jiang, hayaan mo akong ipadala sa ospital, sabi ni Guning. Nako, salamat. Kaya kung mag-taxi, sabi ni Jiang Zinyuan. Napakalaki ng kabisera, at matagal bago makarating mula sa punto A hanggang sa punto B. Ayaw na niyang abalahin pa sila. Ayos lang. Pupunta kami sa Huangdeng Hotel na malapit sa ospital. Maaari mong isakay kung gusto mo, sabi ni Guning. Tara na. Hinayla ni Cao Wenshin ang malita ni Jiang Zinyuan habang nauuna. Maraming salamat, tinanggap ni Jiang Zinyuan sa wakas. Si Cao Wenshin ay palaging nagsasalita, ngunit ngayon siya ay napakatahimik at hindi umiimik. Ang lahat ay dahil kay Leng Xiaoteng, at kahit natahimik lang na nagmamaneho ang lalaki ng walang sinasabi o ginagawa ay nakaramdam siya ng stress. Ginawa niya ang lahat para limitahan ang panlalamig niya. Gayunpaman, hindi pa rin kasiya siya para kay Cao Wenshin na gumugol ng oras kasama siya sa kotse. Mayroon siyang natural na hangin ng kapangyarihan at hindi niya mababago iyon. Nakaramdam din ng pagkabalisa si Jiang Zinyuan, ngunit hindi rin siya nagsalita. Medyo kakaiba ng tahimik ang lahat sa kotse, kaya sinubukan ni Guning na maghanap ng mapag-uusapan. Wenshin, makakapag-lunch na tayo pagdating natin sa hotel. Maaari kang magpahinga pagkatapos habang may gagawin ako. Pagkatapos ay maaari tayong tumambay ngayong gabi, sabi ni Guning. Hindi niya sinabi kay Cao Wenshin kung ano ang haharapin niya, dahil naisip niya na mas mabuting huwag na lang ilantad. Malaki, sumang-ayon si Cao Wenshin. Wala pang kalahating oras, nakarating na sila sa ospital. Nagpaalam si Jiang Zinyuan sa kanila at muling nagpasalamat kay Guning. Pagkatapos nito, nagmaneho sila sa Huangdeng Hotel sa downtown. Sa black card ni Cao Wenshin, nakuha nila ang lahat ng libre. Mga ad ng Pub Future. Umakyat si Guning kasama si Cao Wenshin upang ilagay ang kanilang mga bagahe sa kanyang suite, habang hinihintay sila ni Leng Xiaoteng sa isang pribadong silid. Nang wala na si Leng Xiaoteng, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Cao Wenshin at nagreklamo, "Ningning, medyo nakakatakot ang boyfriend mo. Napakalamig niya, hindi ako naglakas loob na magsalita." "Haha, well, oo, medyo cold siya, pero mabait din. Hindi lang siya madaldal. Hanggat hindi mo siya iniinis, mabait siya," sabi ni Guning. Nang marinig iyon, medyo gumaan ang loob ni Cao Wenshin. "Oh, alam ba ng boyfriend mo na kinuha ka na ng lolo ko bilang apo niya?" Tanong ni Cao Wenshin. "Oo," sabi ni Guning. Sa tanghalian, si Cao Wenshin ay hindi natahimik, ngunit nakaramdam pa rin siya ng kaunting kaba. Sa kabutihang palad, naglakas loob siyang kausapin si Leng Xiaoteng. "Bro-in-law,
Nabalitaan ko kay Ningning na isa kang opisyal ng militar. Naglilingkod ka ba sa hukbo o sa mga rehiyon ng militar? Tanong ni Cao Wenshin. Nang marinig na tinawag siya ni Cao Wenshin na bayaw, natuwa si Leng Xiaoteng. Hindi rin. Naglilingkod ako sa Corps. Nang marinig iyon, inikat ni Cao Wenshin ang kanyang mga mata sa gulat. Ang Corps ay nireranggo sa itaas ng hukbo at mga rehiyon ng militar. Ang lahat ng miyembro sa Corps ay may ranggo ng militar, at ang pinakamababang ranggo ay Major. Dahil mismo sa kanilang mataas na ranggo sa mga puwersa ng isang bansa, kahit na isang mayor mula sa Corps ay higit na iginagalang kaysa sa isang commander sa hukbo. Maaari ko bang malaman ang iyong ranggo sa militar? Tanong ni Cao Wenshin. Bagamat mukhang bata pa siya at bet ni Cao Wenshin na isa siyang mayor o tenyente koronel, gusto pa rin niyang malaman ang sagot mula sa bibig nito. Hindi mahalaga kung siya ay isang mayor o tenyente koronel, kailangan niyang maging napakahusay para makuha ang posisyon sa murang edad. Dahil bihira na makakita ng mayor o tenyente koronel na nasa 25 taong gulang. Major General, mahinang sabi ni Leng Xiaoteng. Ano? Nagulat si Cao Wenshin, at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Major General. Ang kanyang ama ay naglingkod sa hukbo sa loob ng 12-dosenang taon, at nireranggo lamang bilang isang senior colonel. Kahit na ang senior colonel ay hindi isang mababang ranggo, ito ay halos maihahambing sa mayor na general. Kahit na ang senior colonel ay isang antas lamang na mas mababa kaysa sa mayor na general, may malaking agwat sa pagitan nila pagdating sa antas ng tungkulin. Hindi pinansin ni Leng Xiaoteng ang reaksyon ni Cao Wenshin, ngunit patuloy na hinikayat si Guning na kumain pa. Masyado kang payat, dapat tumaba ka. Mga ad ng pub future. Pilit na ngumiti si Guning, at hindi alam kung ano ang sasabihin. Siya ay talagang kumain ng marami, ngunit hindi lang tumaba. Hindi rin pinansin ni Guning si Cao Wenshin, dahil naunawaan niya na kailangan ng oras para matunon ni Cao Wenshin ang nakakagulat na balita. Si Cao Wenshin ay nakaramdam ng labis na emosyonal na pagkabalisa sa panahon ng tanghalian kasama sina Guning at Leng Xiaoteng. Una, labis siyang nabigla sa ranggo ng militar ni Leng Xiaoteng, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng kalungkutan sa harap ng mapagmahal na mag-asawa. All of a sudden, gusto na rin niyang magka-boyfriend. Pagkatapos ng tanghalian, umalis si Guning kasama si Leng Xiaoteng, habang si Cao Wenshin ay binisita ang kanyang kaibigan na nakatira sa kabisera. Ang haharapin ni Guning ay ang medikal na kumpanya. Ang pangalan nito ay Colaine Pharmaceutical Company, at ito ay isang medium-sized na medikal na kumpanya na may autorisadong kapital na may 30 milyong yuan. Kasama sa negosyo nito ang mga Chinese na patent na gamot, kemikal na paghahanda, antibiotic, biochemical na gamot, biological na produkto, maliban sa mga bakuna, medikal na kagamitan, mga pagkaing pangkalusugan, prepackaged na pagkain, mga karaniwang pangkonsumo, mga pampaganda, at iba pa. Ang dahilan kung bakit halos hindi manatiling nakautang ang Colaine Pharmaceutical Company ay hindi dahil mayroon itong masamang benta, ngunit dahil sa kompetisyon sa negosyo. Mula sa mga materyales na ibinigay ni Kay kay Guning. Ang kalidad ng gamot at mga benta ng Colaine Pharmaceutical Company sa pangkalahatan ay mahusay, at ang chairman nito, si Ning Chiangkai, ay isa ring matuwid na tao. Gayunpaman, ang kalaban nito sa negosyo ay nainggit sa magandang benta nito, at sadyang nagdulot ng problema kay Colaine sa tulong ng kanilang mga opisyal. Noong ipinadala ni Colaine ang kanilang mga gamot para sa pagsusuri, hindi pumasa ang kanilang mga gamot. Dahil doon, hindi nila mailagay ang kanilang mga gamot sa merkado, at nabigo silang magbigay ng mga merchant ng gamot ayon sa kanilang kasunduan. Bilang resulta, si Colaine ay kailangang magbayad ng malaking halaga ng mga liquidated na pinsala, at maraming mga merchant ng gamot ang nagwakas sa kanilang mga deal pagkatapos. Nagsimula rin ang mga shareholder na mag-withdraw ng kanilang mga pamumuhunan at ang mga manggagawa ay patuloy na umalis sa kanilang mga trabaho. Kaya ngayon, ang Colaine Pharmaceutical Company ay nasa gitna ng isang krisis. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els 1N.
Ang Colaine Pharmaceutical Company ay naitatag sa loob lamang ng 8 taon, at walang gaanong suporta sa gobyerno, kaya napakahirap para sa kanila na lumaban. Dahil hindi huminto ang kalaban nito, maaari lamang itong malugi. Kung ang kumpanya ay nalugi, ang chairman nito ay magbabayad ng malaking utang. Kaya naman, nagpasya ang chairman nito na ibenta ito bago mangyari ang trahedya. Gayunpaman, hindi ito madaling ibenta, maliban na lang kung handang pumalit dito ang isang taong may malakas na network. Pagkatapos basahin ang mga materyales, tinawagan ni Guning si Ning Chiangkai kaagad, at sinabi sa kanya na gusto niyang kunin ang kanyang kumpanya. Ang bagamat ang Colaine Pharmaceutical Company ay isang medium-sized na kumpanya lamang, mayroon itong magandang lokasyon. Ang kumpanya ay sumasakop sa halos 3,000 metro kwadrado sa kabuuan. Ang lawak ng sahig nito ay 2,000 metro kwadrado, kabilang ang 8 gusali ng opisina, 6 na palapag na dormitoryo ng mga tauhan, at 5 palapag na pabrika. Ang isa pang 1,000 metro kwadrado ay binubuo ng mga paradahan at halaman. Nang dumating sina Guning at Leng Xiaoteng, naghihintay sa kanila ang sekretarya ni Ning Chiangkai sa bulwagan. Nang dumating sila, iginiya sila ng sekretarya sa opisina ng chairman sa itaas. Sa sandaling pumasok sina Guning at Leng Xiaoteng sa isang elevator, ang 2 batang babae na nagtatrabaho sa reception ay sumabog sa talakayan. Jesus! Ang gwapo kaya ng lalaki. Talaga. Mas gwapo pa siya sa mga male stars na yan. Gayunpaman, siya ay mukhang malamig at nanatiling malayo. Ito ay tinatawag na hangin ng Maharlika.